Sa habang 4 na kilometro, halos 500 metro na lamang ang hindi pa natatapos sa konstruksyon ng ginagawang bypass road sa Sitio Ongasan sa Barangay Luacan, Baguio City. Pero bago pa man matapos at makakompleto ito, sinita ng pamahalang lungsod ang konstruksyon ng proyekto. Kalokohan din yun. Obviously, kalokohan din yun. Wala rin kaplano-plano yun. Unang-una, ginawa yun, no? Hindi na-resolve yung road right-of-way. Pangalawa, hindi rin namin alam kung paano ginawa yung technical study, no? Technical plan. Wala ring maayos na feasibility study yun. Walang konsultasyon sa city. Ginawa na lang nila yun. Bukod kasi sa hindi raw ito naikonsulta sa alkalde, maging ang komunidad tila hindi sang-ayon sa proyektong ito. Wala rin maayos na konsultasyon yun sa community. Kasi kinausap namin yung community, nagkaroon daw ng meeting pero hindi naman daw extensive yung engagement. Dapat yan merong social preparation, tapos merong technical public scoping, then merong technical scoping, tapos dapat merong series of public engagement o public consultation, and then a public hearing. Ganun dapat yung framework niya. Matatanda ang taong 2017 pa sinimula ng konstruksyon ng bypass road na ang layunin maibsan ng mabigat na daloy ng trapiko sa kalapit na lugar. Gaya na lamang ng Luacan Airport, Philippine Economic Zone Authority, Camp John Hay, Baguio Country Club, Philippine Military Academy at mga mining sites na malapit sa lugar. Kaya malaking katanungan sa alkalde kung sino ang makikinabang sa 630 million pesos na proyektong ito. Kita nyo, walang nangyari. It's a road that leads to nowhere. I was born here, I grew up here. Never tayo nagkaroon ng traffic dyan magmula dyan sa Luacan Road hanggang sa papunta dyan sa Quezon. Kat mayat-mat, hamot unay nga ko. Matraffic unay dito eh. Intuno ko lang, sagpaminsan ngayon sir. Manumot no, dati traffic na ma'am dito eh. Sagpaminsan lang. Ngayong taon, halos 160 metrong haba ng kalsada na nagkakahalaga ng 56.9 million pesos ang target na matapos. At 523 metro naman ang target sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 95 million pesos. Ito'y para tuluyan ng matapos ang konstruksyon ng 4.3 kilometers na haba ng kalsada. Hindi ko alam kung ano motivation nila. Pero obviously, sa motivation nila dyan, porsyento dyan. Laki-laki ng porsyento nila dyan. Pinagkakakitaan nila yan, multi-year ang funding yan. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Baguio City District Engineering Office tungkol dito, pero wala pa silang pahayag hanggang ngayon. Vanessa Bugtong, RNG News.